Ayan. Oh, kamusta na? Okay, anong i-discuss natin ngayon? Ang i-discuss natin ngayon, no, we have to call a spade a spade. Okay? Dahil para malaman natin ang konteksto ng mga kaeksenahan sa buhay na nangyayari ngayon. Hindi ba? Ang title ng ating video for tonight ay Social Media War in the Philippines. Ayan, Social Media War in the Philippines. Dapat ito ay malaman ng lahat. Okay? At syempre, i-connect natin ito sa sa nangyari today sa worldwide global celebration ng birthday ni PRRD. Di ba? Ni dating Pangulong Duterte. So, paki-share muna ito. Kalabit na ang kanina pa naghihintay ng live. Ang dami nagre-request sa comment section. O ito na, nasa na kayo mga friends? Okay. So ngayon, nakita nyo naman, grabe ang dagsa ng tao sa iba't ibang dako ng daigdig. Hindi ba? Ito nga nagulat ako, no? Papakita ko sa inyo kung hindi nyo pa ito nakikita. Pati sa isang kontinente na alam naman nating walang nakatira, may mga Pilipino pa lang nandoon. Okay? May mga Pilipino pa lang nandoon. Hulaan nyo kung anong kontinente yon. Ang makahula ay magkakajowa. Okay? Ayan. Okay. So, yung mga hindi nakahula, bahala na kayo. Okay, so ito ay pinost ni Eldan Jardine Mabayo. Okay, palakihin natin si Eldan. Okay. Ito nakikita nyo, no? Dito niya, pinost niya to. Puntahan muna natin kung sino si Eldan. So, si Eldan ay, ano ba to? Mga seaman ba to or something? So, ayan, pinost nila. Hindi ko pa ma-verify kung bakit sila nandyan sa Antarctica. So, ito yung kinagulat ko, no? Pati sa Antarctica, may nag-celebrate ng birthday ni Digong. Ay, paalala lang po sa aking mga taga-subaybay, huwag po kayong magpapadala sa akin ng stars dahil hindi po sa akin yan nire-remit ng Meta. So, stop sending stars. Do not send stars. Okay. So, ito, ayan. So, nakita nyo, Solid Duterte from Antarctica, happy birthday, Tatay Diggs. Okay. So, nakita nyo naman, hindi ba? So, ayan. Ayan sila. I think mga seaman to, no? Or something like this. So, Antarctica. Ayan sila. Oh, may AFAM pa nakasama. So, ayan. So, as you can see, iba't ibang dako ng daigdig na merong nag-celebrate ng birthday ni Tatay Diggs. So, syempre, nakakaloka yung nangyari sa Davao. Papakita ko lang yung nangyari sa Davao, no? I think nakita nyo na itong lahat, pero magandang ipaalala uli. Pakita natin yung picture. Okay. Picture. Yan. So, ayan, nakita nyo yan, di ba? So, aerial shot na, ano yan? Anong street yan? Na ang dami-daming tao. Hindi ba? So, sobrang dami. I don't know kung ilan yung tao. I don't know the count. Yung mga nakakaalam ng count, pakilagay na lang dyan. So madami talaga. Okay? Iba't ibang dako ng daigdig. Okay? Meron pang ito sa Quezon Boulevard sa Kidapawan. Ito, ang nag-report nito ay One TV. Okay? So sinabi, bumaha ng mga taos ang Quezon Boulevard sa Kidapawan City. Okay. Marami pa. It's too many to mention. I hope na may mag-compile
ng mga ito. Okay? At makita natin. Ngayon, bakit ito connected sa social media war? Okay? Yung mga nagsasabing, dinimanda ka nito, ganyan, hayaan nyo sila. Let them. Because meron talagang social media war. Okay? Anong ibig sabihin ko nito? Social media war. Etong Rappler, I discussed this earlier. Itong Rappler, nung January 16, 2025, nag-release sila ng article. Sabi nila, Duterte social media army very much alive, roars to defend embattled Sara Duterte. Okay? So ngayon, ang eksena nito, mas umuugong yung suporta kay Sara Duterte. Sa mga Duterte, of course, kaysa kay Marcos. And bakit concern ang Rappler doon? Oh well, alam niyo naman, Unipink. Unipink, hindi ba? So, ayan ang concern nila. Talagang nakikita nila na dominated ng Duterte supporters ang Facebook, lalo na ang Facebook and TikTok. Hindi ba? Yung Twitter, kakamping yung Twitter eh. Turf nila yan. Pero ang mga Pilipino kasi, ang ginagamit kasi ng mga Pilipino, Facebook and TikTok. Yaang dalawa ang number one. Okay? Pero wala pa rin makakatalo sa Facebook. Okay? YouTube, yeah, sure. Pero Facebook and TikTok, bongga. Pero gusto nilang makontrol yung Facebook. Why? Kasi ang Facebook kasi, hindi lang to video. Meron tong posts, no? Magsusulat ka, ganyan. And hindi nila to ma-dominate. Hindi sila maka-breakthrough. There is a social media war. And this is what it is all about. There is a social media war. Yung global celebration ni PRRD ngayong araw ng March 28, it was launched through social media. At maraming tumugon doon sa panawagan. I believe ang isa sa mga ang mga nag-promote nito, ang isa sa mga nag-push nito ay si just correct me if I'm wrong kung hindi siya ang nanguna nito, pero I think he is. Kilala niyo kung sino? Kilala niyo kung sino yung nag-push? I believe ang isa dito ay si Rob Ronceth. Okay. Ito. Pakita ko muna yung Facebook ni Rob Ronceth. Okay. Ito, si Rob Ronceth. Si Rob Ronceth ay neuroplastician. So, he is a brain specialist. So, siya yung isa sa mga nakuna niyan. Si Rob Ronceth. And yung mga Duterte supporters worldwide, dito sa call niya. Okay, I actually reposted this and a lot of e-groups also reposted it. And as we can see, no? Grabe yung buhos ng mga tao. At ang nakakaloka dito, walang ayuda, walang hakot, walang artista, walang fake news. This is plain, raw power of the Duterte supporters. So, ngayon, because this is all social media, so makita natin ito yung video sa Davao, and grabe yung roar ng mga tao, and that was just in Davao City. That was just in Davao City. Ngayon, pilit nilang they are, of course, you know, no,
they're trying to minimize what's going on. Kung ano-anong mga excuses, etc. ng kabilang parlor sa nangyari ngayong araw na to. But the truth is, that's pinapatunayan na ang Duterte supporters, hindi po ito fake. Hindi po ito yung tinatawag ninyong troll farm. Kasi, kayo yung troll farm? Kasi, naalala po namin, na di ba may nakulong din naman sa inyo, mga kakamping, si De Lima. Bakit wala naman kayong ganyang global, worldwide celebration of birthday of Laila De Lima? Ilang beses nag-birthday si Laila De Lima. Wala rin, nung nahuli siya, dead ba din naman kayo? Wala naman kayong national, di ba? Iba't ibang cities na ganyang kadaming tao para mag-rally behind your hero or even for Maria Ressa. Hindi ba? So, alam na natin kung nakanino ang suporta ng taong bayan. Now, merong isang aktivista, I don't know kung nasa Human Rights Watch pa rin siya. Sabi niya, hindi raw siya makapaniwala na he couldn't believe that Filipinos will be celebrating the birthday of a mass murderer. Ganyan ang kanyang ebas. Kanya may ebas-ebas niyang ganyan. Ang nakakaloka kasi dito, no, doon sa aktivista na yon, I believe his last name is Conde. Dumaan kasi yan sa wall ko. So, ako naman ay napataas ang kilay. Parang, why can't you believe that a lot of Filipinos all over the world will celebrate it? Hindi ba? Nakalimutan niya ba to? Ha? Nakalimutan ba nila to? Nakalimutan ba nila yan? Na nang natapos ni President Duterte ang kanyang termino, according to the SWS, ang kanyang net satisfaction rating is plus 81. Inquirer pa, nireport pa ng Inquirer. Plus 81. Anong tawag nila dyan? Record high. Ibig sabihin, historic. So, bakit ka na-surprise na maraming may gusto kay President Duterte? Bumaba siya sa pwesto, plus 81 ang kanyang net satisfaction rating. This is unheard of. Kaya nga historic high Diba? Historic high. So, ngayon, bakit? So, sobrang pagdi-deny nyo kung ano na nang iniimbento ninyo. Kaya hindi kayo nagugustuhan ng masa the multitude isn't liking you because ini-impose ninyo yung version ninyo ng reality. No? Marami kayong, you have all these theories in mind, highfalutin words, motherhood statements, pero why don't you come down to earth? Go down from your high horses. Para naman makita ninyo kung ano talagang nangyayari. Diba? Bakit mahal ng mga tao si Duterte? Pero kasi kayo, instead of telling the truth of the people, you are imposing your version of reality, thinking na yung version nyo and the worst is you're believing in your own propaganda. Kaya nga natatawa na lang yung mga tao sa inyo at nagagalit. Kasi hindi kayo fair. Yan ang totoo. Bakit kung fair kayo, naging fair lang kayo, di sana hindi nagagalit sa inyo ang taong bayan ngayon. But the thing is, you're not fair. You are laughing at the people who don't eat the same table ninyo. Diba? Kayo ay puro na lang motherhood statements, ganito, ganyan, but you don't really understand the pulse of the people. Diba? You don't really understand the Filipino people. You're imposing your own version of their reality. Now, bakit ko sinasabing naloloka sila sa social media war? As again, i-present ko tong Rappler, no? Rappler.
So ito yung sinabi niya, January 16, 2025. Kasi naluloka sila kasi nga very much alike. Somewhere in this article, sinasabi nila na grabe yung social media supporters ni Duterte, and it's really Duterte dominated. Duterte supporters dominated ang Facebook and of course TikTok, and they cannot break through. They cannot break through. Kaya ang ginagawa nila, gusto nilang pilayan ng kalaban. So ayan. So, halimbawa, itong Rappler, no? Rappler is a major kakamping, no? Yan ang favorite ng mga kakamping na napahayagan, ang Rappler. So, titingnan ngayon natin ang Facebook ng Rappler. Okay? Facebook ng Rappler. Para makita nyo talaga, you need to see the stark truth. So, pag makita mo yung Rappler, let me make this bigger. So, pag makita mo yung Rappler, meron siyang 5.6 million followers, ang Rappler. 5.6 million. Okay? Pero pag titingnan mo yung kanilang posts, pag titingnan mo yung mga posts nila, ito 1 minute ago, walang like. Ito 3 minutes ago, 18 likes. 3 minutes. 4 minutes ago, 3 likes. 7 minutes ago, 4 likes. 11 minutes ago, 7 emojis, 14 emojis. Tingnan natin yung mas matagal. 1 hour ago, ang post niya, 90 reactions. Para makita nyo, 90 reactions. Diba? 1 hour ago, sports, 330 reactions. 1 hour ago, 2.5. Kaya lang to naging maraming reactions dahil sinong balita? Duterte. Okay? Ito, proclamation rally, 1 hour ago, hindi about Duterte, 60 reactions. Okay? Ito, sports. Dapat ito, malaki ito dahil sports. 1 hour ago, 313 emojis. Ito, Davao City, Duterte. Okay? 62 reactions. Nagigets ninyo ba? About Lenny, despite heavy rain, Lenny, ang bagong team. Ano to? Ang bagong team, Naga? Okay, Unipink. Anyway, so 5.8 reactions. Okay, 5.8 reactions in 1 hour. Diba? Carry. Ayan, carry po, diba? So, ayan ang kanyang mga eksena. Ay, syempre, Unipink, no? 204. Anyway, so, pag makikita nyo, no? Parang, if you have 5.8 million followers, bakit yung pang-reaction mo parang pang-ordinaryong Facebook profile? Okay? So, titingnan natin yung kanyang mga videos. Okay? Kanyang videos for today. So, ito, this is about Vico Soto. Vico Soto is just really famous. So, tingnan natin yung kanilang mga latest videos. So, March 28, 420 views, 311 views, ano pa ba? 1,000 views, okay? So, 607 views, 1.2 views, okay, 37.7 views, 6.7 views, 19.1 views, what else? Okay, 12.6 views, 26,000 views, 25.6 views, 39.1 views, 13 views. Tapos tingnan mo naman, meron siyang infighting seen among Duterte supporters. So, bakit kailangan mo i-report yan? Hindi ba? So, they really wanna report something bad
about the rally. That's all what they want to do. Kasi nga, pag wala silang mga ganyan, hindi sila magkakaroon ng views. Kita mo, pag Duterte lang talaga yung balita nila, na ang dami nilang views. And of course, Vico Soto. Because, well, as of the moment, love ng mga tao si Vico Soto. Di ba? So, halimbawa ito, ang susunod na si Vic Soto announcing ng susunod na presidente ng Pilipinas ay si Vico, yung kanyang anak. Okay, fine. Bata pa si Vico. Well, he's promising, but let's see. Hindi pa tapos ang bago pa lang siyang mayor. Anyway, so ngayon, so tingnan na, meron dito so that we can compare. So makikita niyo talaga yung social media war. Pero kung Rappler ang nag-endorse kay Vico Soto, parang alam na natin. Okay, so let's see. Halimbawa ito. Okay. So ito yung kanilang ginawang video. 56 seconds na nga lang. About yung final ni Shelo. So, 3 days ago, 30,000 views lang. 30,000 views. Okay. Nakigets nyo, 30,000 views. Ngayon, meron din akong ginawang video niyan in response doon sa libel case na yan. Okay. About satire. Now, papakita ko sa inyo kung ilan, pareho rin yun kasi on the same day kong ginawa eh. Okay, this is it. Ang title nun is Learn from Ukraine. Okay. So yung kanila 39 something, 39,000. Sabihin na natin 40,000, I'm generous. 'Di ba? So ito, ilan yung views na nito? And it's 3 days ago. 3 days ago then. 3 days ago, learn from Ukraine. Ayan, learn from Ukraine. This is the response video. So, ako, yung response ko doon, 3 days ago, pareho din ng araw, 798,000. Yung kanila, 30,000. Nagigets niyo? So, there is a clear social media war. And everything that's going on is para mapilayan nila yung kalaban. And syempre, excited sila na pilayan ako. You know, actually, pilayan lahat ng Duterte-aligned bloggers. Kasi nga, this is all in preparation for the impeachment of Sara Duterte. Kasi gusto nilang i-dominate ang social media. At magagawa lang nila yon kung pipilayan talaga nila yung kanilang competition. Hindi ba? Tayo competition nila. Just admit it, no? Tigilan nyo na kami. You are a corporate media. And alam natin, ang corporate media, it needs audience in order for it to actually have sponsors. You actually need audience. But the thing is, kung i-benchmark kayo sa mga social media personalities, baka nga bumaba yung premium ninyo. Kasi ano naman point na mag-advertise sila sa inyo, hindi ba? Kung maliit naman yung audience nyo as seen from your engagement. Now, speaking about engagement, I'm just gonna show you our latest metrics. Okay? Papakita ko lang sa inyo ang ating pinaka-latest na metrics. Kasi nga nagugulat din ako dito because I'm actually surprised. Okay. So ngayon, ito na ang ating latest 3-month metrics. Let's see. Okay. So ito yung number of views. Okay. This is now our 3-month views. This from December 29 to March 28. Okay? So, ibig po sabihin po ng views, ito yung number of times na yung content ng aking profile has appeared
on the newsfeed, diba? Pag magbubukas ka ng Facebook, pag kinlik mo yung home mo, makikita mo ng iba't ibang feed, no? So, for 3 months, ang aking Facebook, ang aking content ay nag-appear, nag-display sa feed ng nag-display sa feed ng 425,992,676 for the past 90 days. And previously, the past 90 days, so 180 days ago, 99 million. So nakikita nila, grabe yung exponential increase. And they actually can see this because makikita mo to pag may Meta business account ka. So ito yung nag-appear, no? So halimbawa makikita mo yan dyan. And that is the first thing that you want to happen for your post to appear on the news, appear dun sa homepage ng Facebook, no? So yung akin, 425,992,676. Ganyang kadami in the past 90 days. Ngayon, syempre, pagkatapos, after dumaan sa feed nila, kasi feed creates awareness. Pag dumaan sa feed nila, ang gusto mo ay engagement. Ano yung engagement? Number of likes, shares, comments, reads, clicks. Yun yung clicks. Siyempre, pag kinlik mo yung see more, click yon. Okay? Number of reads. So, ilan na yung engagement ko in the past 90 days. Okay? So, ito na yung active. Hindi lang ito yung nag-appear. Okay? Meron na po tayo in the past 90 days, 62,681,223. And this is from previous 90 days. So, up siya ng 479.7%. So, ibig sabihin, nag-engage yung mga tao. No? So, hindi lang dumadaan basta-basta sa page. Nag-engage. They read, they comment, they post, they share, at kung ano-ano pa. And this is all organic. Dahil wala pa akong ginagastos para magpa-boost dahil mahal po 'yan, no? Kung may pera akong magpa-boost, hindi ko gagawin ito dahil mag-around the world na lang ako dahil mahal 'yan, no? Bumili na lang sana ako ng bahay at lupa. Kung gastusin ko lang 'yan para magpa-boost, no? So, and ang nakakaloka pa dito, yung metrics ko is only delivered out of a follower base of 596,000 followers. Nakita niyo yun sa Facebook, sa Rappler, 5.6 million. Yung akin, 569,000. So ngayon, magtataka ka, sino ba ang may totoong followers? Sino ba ang, hindi ba? Bakit naman kasing between one page and another page, merong isang hindi may totoong followers kasi hindi ito nagre-reflect sa kanilang metrics, no? So, halimbawa, so you can see, halimbawa ito, no? Nagsulat lang ako ng tula, 3.2 thousand emojis 1 hour ago, 130 comments, 278 shares, hindi ba? And that's a downtime pa. Tapos ito 22,000 emoji, 22,000 reactions, 650 comments, 1.8 shares. Di ba? So itong repost ko lang na yung explanation ko, yung Learn from Ukraine, 1.5 reactions, 111 shares. Nirepost ko lang yon, no? As early kanina. Tapos itong post ko, 14,000 reactions, 523 comments, 1.4
shares, etc., etc. So, may social media war. Hindi, and you know na you're losing. Ngayon, anong gustong gawin ng kalaban? Kasi nga, kailangan nilang gumastos in order to have that kind of views. Kaso, nakikita nyo, pag yung kakompetensya mo, ganun na kalayo, tapos ikaw, kailangan mong pang gumastos, kailangan mo pang kumayod, etc., mahirapan ka. So, anong ginagawa nila ngayon? Ganyan talaga. Pag natatalo na, ang gagawin nila, gusto na nilang pilayan yung kalaban. Pilayan yung kalaban, hindi ba? Parang Amerika lang yan. Hindi ba? Yung China, nauunahan na siya. Anong ginawa ng Amerika? Binan ang semiconductor chips papuntang China. Hindi ba? Tapos kung ano-anong mga pinagsasabi para i-justify yung pagban. Pero ang punot dulo kasi noon, pag hindi nila binan yung semiconductor chip sa China, kasi wala pang ganong capacity yung China in order to create its own ganong level na semiconductor chip. Diba? Kung hindi nila iban, talagang bubongga yung China. Talagang hindi nila mahabol. Kaso kahit iban nila, tumutodo pa rin yung China. It's just the same principle. No? May competition. Hindi nyo kayang makipag-compete. So ngayon, ang gagawin nyo, pipilayan nyo na lang yung kalaban ninyo. Diba? And that is what's happening right now in social media. Gusto nilang pilayan yung Duterte supporters sa social media. Ang inuuna nila, yung mga Duterte-aligned bloggers. Kasi sila ang nagdodraw ng audiences. Sila nag-amplify ng voice. Sila ang nagbibigay ng commentaries. Sila ang nagbibigay ng opinions. Hindi ba? Sila yung nagiging megaphone ng Duterte supporters. And ako isa sa mga megaphones ng Duterte supporters. Kaya, anong gusto nilang gawin sa akin? Gusto nila akong pilayan. Kasi alam na nila yan, hindi ba? Do you remember, during the administration of Duterte, 3 kami noon. Si Mocha, si Thinking Pinoy, saka ako. Kami yung tinatawag nila dating the Big Three. Di ba? Si Mocha kasi naglaylo na. No? Lumagay na sa tahimik. And that's her choice. Yung isa naman, na-co-op na. So, ka na natitira. And I think Mocha is going to go back again. No? I hope, girl, bumalik ka na uli. And now, syempre, gusto nila akong targetin. They really want to do everything in order to target me. Sinabi ko nga sa inyo, merong tanim inciting to sedition na pinapadala sa akin saka kay Maharlika. And of course, Maharlika is another huge media personality. Pero ang kanya talagang audience sa YouTube. So, nakikita ninyo yung gusto nilang gawin. Di ba? Gusto nilang pilayan ang Duterte-aligned bloggers. Kasi pag tiningnan mo yung engagement ng kanilang bloggers, wala talaga. They are not drawing audience. Baka nga pati sarili nilang mga kakamping, hindi sila pinapanood. Baka hindi sila pinapakinggan. Hindi sila ganun ka-engage. Kaya nga, kita mo ton, anong nangyari ngayong March 28? Itong March 28, pinakita na hindi na totoo ang supporters ni PRRD sa social media. Kasi itong March 28 na global worldwide celebration ng birthday ni Duterte, this is a social media driven movement. Nagegets ninyo? Kaya ngayon, nakikita nila, can you imagine, nagsusulputan sa iba't ibang cities sa Manila, sa Davao, sa Cebu, sa iba't ibang dako ng daigdig, and it is social media driven. Pure social media driven, organic, no central organization, it is just one force. No? Para siyang iba't ibang river. Iba't ibang rivers coming from different directions and heading to one ocean. And we are just starting. March 28 pa lang. Can you imagine, 1 month na? No, halos mag-1 month na, tuloy-tuloy pa rin
ang panawagan ng mga taong bayan. And this will just grow bigger and bigger as time goes by. So, ngayon, yung sa kabilang parlor, umamin na kasi kayo. You are using every possible way in order na pilayan ninyo ang kakompetensya ninyo. Hindi ba? That is what you're doing. Huwag na kayong mag-ebas-ebas na motherhood statements ninyo, civility, etos. Hindi rin makayo civil sa online. Grabe nga kayo makapanlait ng mga tao eh. Hindi ba? Tapos pag na-resbakan kayo, na-bar the back kayo, na-bar the back to you kayo. Ang taray nun, no? Pag na-bar the back to you kayo, ng mga inaalipusta ninyo, magagalit kayo, iiyak kayo bigla ang victim. Pero ang totoo niyan, hindi nyo kinakaya ang social media dahil nasanay kayo sa inyong sheltered lives. That is the truth to it. Diba? Na bar the back to you. Diba? Bar the back to you. Diba? So ngayon, ayaw niyong lumaban na ng patas. Hindi ba? Kasi nga, pag sa patas na laban, talo kayo eh. Kasi sa social media, patas to eh. Mag-upload ka, magsalita ka. Everyone can do that. Hindi ba? Everyone can do that. Hindi mo may impluwensyahan ang Facebook, although some of you do that, di ba? Pinapa-down yung ibang pages, etc. Yung bago pa lang account ni Crisette, na-disable siya. I think it's gonna be permanently disabled. Why? Because they are banning her. Kakaiba yan. Parang mangyayari sa kanya ngayon yung nangyari kay Lorraine. Kaya nangyari kasi kay Lorraine, natanggal yung dati niyang Facebook, binan siya ng Facebook, and no matter kung anong gawin niya, pag siya ang maggagawa ng Facebook account, nababan kagad. And I believe it was because of what they requested for Facebook to do. Kaya nga ako, no, maybe they're trying to do it to my account. Maybe they will succeed, maybe they will not. Pero isa ko lang masasabi sa inyo. Ang Duterte supporters, hindi po yan katulad ng mga organisasyon na pag tinanggal mo yung leading voice, mawawala na yan. We are just a megaphone of our readers. I get to know my readers. You know, some of their point of view, I agree, some I don't. And most of the time, nagkakasundo naman kami. Kahit naman yung readers ko, binabarda ako. Wala na akong pakialam sa bardahan. Sanay tayo sa bardahan, no? Ngayon, kung ayaw nyo pang i-recognize na there's a social media war and gusto nyong pilayan yung kalaban ninyo, kayong mga nasa kabilang parlor, ganyan ang gusto nyong gawin sa amin, pilayan kami para kayo ang manguna. Well, always remember, yung readers namin, very active to. Kaya nga tumataas ang engagement namin eh. Kaya nga tumataas ang views because they're very active. Do you really think na pag tinanggal nyo kami, itong mga to ay lilipat sa inyo? I'm pretty sure gusto nyo itong mga lumipat sa inyo, di ba? Paano yan? Established na kami eh. Magti-10 years na. 2016 ako nagsimula, magti-2026 na. Established na. So kahit tanggalin nyo kami, itong mga to, good luck kung kayo ang pakikinggan. Hindi ba? Magagalit lang lalo sila sa inyo dahil alam nila kayo ang may kagagawan. Sino pa ba? Hindi ba? Sino pa ba? And instead, ang ginagawa nyo kasi, yung ginagawa ng mga Democrats sa US, yung nilalait yung mga supporters ng Republican, nilalait yung mga supporters ni Trump,
Akala ng mga Democrats sila na ang bonggang-bongga dahil sa sobrang lakas ng panlalait nila, tinatawag nilang BOBO, ang mga supporters si Trump, tinatawag nilang STUPID. Kaya, tapos, syempre, dahil nga sobrang ingay, sobrang malakas manlait, sa sobrang at feeling ng mga Democrats sila ang cool, di ba? Yung ibang Trump supporters, tahimik na lang. Pag tinatanong sila kung sino sinusuportahan nila, sinasabi nila no comment, di sila mahilig sa politika. Pero true enough, supporters sila na Trump, hindi na lang nila sinasabi. So, ngayon, hindi ito nag-reflect. So, akala ngayon ng mga Democrats, ay wala nang supporters si Trump. Mananalo si Kamala Harris, maraming supporters si Kamala Harris kasi pag pumunta ka ng mga streets, maraming magsasabi ng Kamala, Kamala, Kamala. And then, anong ending? Nung election, Lotlot de Leon. Diba? Na Lotlot de Leon, na Lotlot and Friends. Si Kamala Harris. At naloka sila sa dami at lakas ng bumoto kay Donald Trump. Bakit nanalo si Donald Trump? Bakit? Kahit ganyan siya, kahit ayaw siya ng mga Democrats. Dahil si Donald Trump, sinasabi niya, konektado siya dun sa totoong issue. The real concerns ng taong bayan. Diba? Wala kasing motherhood statement si Donald Trump eh. He is very raw. He just say it what it is. Whether you like it him or not, that is his charm. Hindi ba? Hindi siya katulad ni Kamala Harris na paikot-ikot na motherhood statements, etc. na sawa na doon ng taong bayan. Ang gusto ng tao ngayon ay common sense. Hindi ba? Common sense. Diyan kayo natatalo kayo sa common sense. You know why? Because you live in a world of theories. But the people live in social reality. If the social reality of people do not match your theory, kahit gaano pa katamis, kalalim ang pinagsasabi mo, kung ang hugot niyan ay hindi hugot sa social reality ng mga tao, wala yang maniniwala. Dahil kapag ikay nagsasalita, diba? I think this was, ang nagsabi nito ay isang African leader. I can't remember if it's Nelson Mandela. Ang sabi niya, if you speak a language that people know, you will reach, parang you will be able to convince their brain, parang ganyan. But if you speak the language that people speak, you go straight to the heart. You appeal to the heart. And that's the most important thing that you should be able to connect to. Puso ng tao. Etong mga to, gumagamit ng social media na to, ito yung mga masa. Ito yung may nabubuhay sa realidad. Hindi ito nabubuhay sa teorya. Ito yung mga taong naglalakad sa streets. Ito yung mga taong sumasakay ng jeep, sumasakay ng taxi. Ito yung mga taong nagtatrabaho. Ito yung mga taong nag-aalaga ng bata, nagsusundo ng bata. Ito yung mga taong natatakot kung yung asawa nila makakauwi ba ng safe tuwing gabi. Ito yung mga tao na nag-worry kung yung nanay ba ng kanyang mga anak ay safe sa bahay kung wala yung tatay nila. Ito yung mga tao na nangangamba kung yung mga adik sa tabi, baka masaksak sila dahil naglilipa na naman. That is the reality that you have to address. No matter how much you know about theory, if your theory, napalis pa ko no? If your theory doesn't address, the heart, if your theory doesn't address the day-to-day reality of people, if your theory doesn't bear any witness to what people experience in their everyday lives, wala yan, hindi yan makikinig sa inyo. Kaya kagahiga nyo kami kapilayan, may susulpot at susulpot. Napapalit sa amin. Kung hindi man kami, meron pa. Because etong mga taong to, na nilalait ninyo
na ngayon ay nag-gather in celebration of Duterte, these are the very same people who made Duterte won in 2016 against your candidate. These are the very same people who made BBM win and Sara get the highest number of votes in history. So ituloy-tuloy nyo lang yung panlalait ninyo and tingnan natin kung saan kayong pupulutin. Hindi na kayo natuto. Hindi na kayo natuto. For 10 years, ganyan pa rin yung taktika ninyo. And you think that you would be able to achieve a different result? Or maybe you know that it will not get a different result. That's why now you are resorting to kneecapping your competition. Pipilayan nyo na lang yung competition ninyo. Iaharas ninyo, kunwari nasaktan kayo sa isang satirical post, ididemanda nyo yung etus para siraan, pero anong ending? Yung mga sinisiraan ninyo, lalong lumakas at lumawig ang boses. Kaya, tuloy-tuloy lang kami dito hanggang mapagod kayo. Dahil hindi kami mapapagod dahil alam namin na ang pinaglalaban namin ay para sa realidad ng bawat isang Pilipino sa pang-araw-araw nilang buhay. Kayo ang pinaglalaban niyo, teorya. Kami ang pinaglalaban namin, totoong buhay pang-araw-araw ng mga Pilipino. So, good luck na lang sa inyo. And, sige, ituloy nyo yan. Pero, keep denying that we are engaged in a social media war and that you're losing, then you will not be able to get what you want. Because, ang nilalabanan nyo na reality. At ayaw nyo tanggapin yung reality. That's a fatal mistake. Huge mistake. And baka lalo kayong mapasama sa taong bayan sa patuloy ninyong pagpipilay sa mga kakompetensya ninyo sa social media. Yun lamang po at maraming salamat. And again, maraming salamat sa nag-participate sa global celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. And tuloy-tuloy lang po tayo dahil, sanay na naman tayo dito, di ba? Kahit nung panahon ni Digong na nilalabanan natin itong mga mapagpanggap na mga ipokritong mga to. Hindi ba? So tuloy-tuloy lang tayo dahil wala naman nagbago. Mani na lang sa atin ito dahil nadanasan na natin. So maraming salamat and magandang gabi po sa inyong lahat.